sa buong mundo. Ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Maligayang pakikinig sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa palatuntunang tuklasin natin. Cathy Cruz ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Samahan po ninyo ako, anuman ang inyong ginagawa. Dalangin ko na nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon habang samut-sari ang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa mga masugid na tagapakinig, lumaho kayo sa talakayan. Kung may katanungan, reaksyon o mungkahi, lalo na sa magiging panauhin natin ngayong gabi, mag-text sa 0915-258-4091 o mag-iwan ng kalatas sa FB page kung saan ninyo ako napapanood ngayon. Kung may nais kayong ibahagi para talakayin sa palatuntunan, magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com. Okay, ngayong gabi, dahil po napakarami po ang nagaganap katulad po ng sinabi ko sa inyo, marami rin po, hindi lang pong mga simpleng mamamayan sa ating bansa ang lubhang naapektuhan. Maraming mga organisasyon, maging hanay din po ng mga negosyante ay talaga pong nahirapan. Pero sa gabing ito, isa sa mga masasabi nating okay, tayo po ay muling nagbabalik sa palatuntunan ng tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, ang ating pong bisita ngayon ay mula sa isang tinitingala ng maraming mga organisasyon dahil sila ay mga masasabi nating mahuhusay na negosyante sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, sila ay kinikilala rin hindi lamang ng maraming organisasyon, lalo na ng ating mga opisyal ng pamahalaan. Hindi ko na pahahabain dahil ang bisita natin ngayon ay walang iba kundi si Sir Jesse Tanchanco mula sa Rotary Club of Loyola Heights. Sa ilalim po naman yan ng Rotary International District 3780. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jesse. Good evening, Cathy, and magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood. Okay, Sir Jess. Karangalan ko po na kayo ay kasama ko po ngayon. Hindi ko napahabain, Sir Jesse. Ngayon po ay panahon ng COVID pandemic. Siyempre, marami pong naapektuhan. Kukumustahin ko muna po kayo at ang Rotary Club District 3780. Sir Jess? Salamat, Cathy. Well, totoo lang, lahat tayo medyo talaga nahihirapan at nag-a-adjust. Lalo na po kaming mga Rotarians, talagang hindi kami sanay nang hindi lumalabas ng bahay. Because that is been part of our lives as Rotarians. Talagang lumalabas kami para magserbisyo. Ngayon medyo nag-a-adjust kami. O nga po, Sir Jesse, kasi alam ko po napakarami po ang inyong mga
ginagawa, no? Marami po kayong mga programa at proyekto sa lalo na po sa ating pong Quezon City, hindi po ba? Katulad po ng sinasabi ninyo, napakarami po ninyong mga clubs dito sa kabuuan ng Lungsod Quezon. Gusto ko lang din malaman, Sir Jesse, ano po ngayon at paano nyo ngayon inihahatid ang serbisyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya, Sir Jesse? Yes. Thank you for that, Cathy. Actually, ang District 3780 po covers the whole of Kimpong Club na Rotary Club of Leon Heights. It's just one of the 102 clubs. And there are more than, I think, about 2,700 Rotarians sa buong Quezon City. Mm-hmm. Sa totoo lang po, talagang ang aming pong distrito ay gumagawa po ng mga hakbang para makapag-adjust po ang mga Rotary clubs kasi kailangan po tuloy-tuloy yung pagsiservisyo namin kaya po kami ron naging Rotarian para po makatulong kami doon sa mga mas nakakahirap at hindi po medyo minamalas po sa buhay. Ganyan po ang role namin hindi namin po magawa ng husto yan kung hindi kami nakakalabas at pumupunta doon sa mga lugar na dapat puntahan namin para makatulong. Opo, Sir Jesse. Pero syempre, kayo pong mga Rotarians ay binubuo po kasi kayo ng mga masasabi nating kumbaga matagal na rin po sa pagninegosyo. Mga negosyante po kayo Kumbaga maituturing na mga business tycoons din po kayo. Pero syempre, ngayong panahon ng pandemya, hindi lang po mga mahihirap natin ang apektado, maging yung mga mismong may-ari at mismong yung mga kahit po sa mga, lalo na yung mga nasa micro and small medium enterprises, din po ba, Sir Jesse? So, paano po ninyo na i-address? Kasi kung hindi po okay ang sitwasyon ng ating mga nagnenegosyo, paano magiging epektibo ang kanilang pagtulong sa ating mga mahihirap, hindi po ba, Sir Jesse? So, paano nyo po ngayon binabalanse sa Rotary Club International po yun, Sir Jess? Thank you, Cathy. Talagang lahat po kami ay apektado. Lahat po tayo ay apektado. Karamihan po ng Rotarians are either business owners or at least they're executives in their own companies. Yes. Lahat po ng kumpanya right now has been suffering. Siyempre, apektado rin the way we function kahit sa personal na buhay namin. Marami pong Rotarian na apektado. Especially yung iba talagang nawala ng livelihood at sila mismo sinusubukan namin at tinitignan kung paano rin namin silang matutulungan. Pero ganun pa man, kahit na po nasabi ko na nahihirapan kami dahil po nasa puso po namin yung pagtulong, naghahanap po kami ng ibang paraan para makatulong. Naghahanap po kami ng ibang source ng mga resources at mga sistema para mapagpatuloy po namin yung pagtulong. Lalo na po dito sa ating lugar sa Quezon City. Oo nga po. Actually, meron po ba kayong pakikipag-ugnayan or sabi nating partnership sa lokal na pamahalaan ang Rotary Club? Kasi alam ko rin po, nakita ko rin dun sa mga post po ninyo na hindi naman din po talaga kayo humihinto. Kaya lang nakakalungkot kasi supposedly by this time, ang dami nyo dapat activities, lalo na dun sa ating mga kabataan. Di ba, Sir Jesse? Nangihinayang ako, pero dahil sa pandemic, nahinto po lahat yung mga patimpalak na inyong ginagawa, hindi lang sa pagkanta, maging sa sports. Sayang yung sa Amoranto, sana ako lagi akong saksi sa lahat ng mga activities ninyong yun para maiiwas nga sila sana sa mga illegal na gawain o kahit na illegal na droga, hindi ba, Sir Jesse? At kumusta po ba ang partnership nyo with the local government? Yes, medyo nagbago po ang focus natin because of the pandemic. Nagkaroon po kami ng partnership with the Quezon City government when we were able to establish ang tawag po namin yung Hope KKK Quezon City, which is the Kalinga Contra Corona. This is a quarantine facility na sinet up po namin in partnership with the Quezon City government and two other organizations. So nag-fundraising po kami para ma-set up. Meron pong pinrovide ang Quezon City government ng facility doon po sa Quezon City Polytechnic University sa Novaliches.
Mhm. At meron pong building doon, it's called the Corfield Building. Kinonvert po namin quarantine facility yan. It's a 150-bed facility. At nag-fundraising po kami para ma-set up, magkaroon po ng mga kama, mga dividers. At siyempre, sinusuportahan po namin yung mga healthcare workers doon, yung mga gamot, yung mga PPEs nila, at pati pagkain nila na pang-araw-araw, because we are feeding the patients and even the healthcare workers 310 in August. But it looks like kailangan pa namin extend kasi lalo pong dumadami ang nagkakasakit. Siguro Oo baka nga. abutin pa ng December. So we are now trying to work on other ways na para ma-extend po namin itong facility na to. Kasi marami pong nangangailangan talaga. Nakakalungkot Sir Jesse, kasi bagamat pinipilit siyempre ninyo katulad niyan, nakafocus na parang kumbaga nakatutok dati sa mga kabataan, pagpapabuti ng kanilang kinabukasan. Here we are, no, lalo na ang Rotary Club International District 3780 na defocus kayo ngayon at kumbaga tinutulungan nyo ngayon ang health sector natin at ang local government para ma-address natin yung pangangailangan. So, ngayon po Sir Jesse, bukod po sa ginagawa nyo pong yan, syempre I understand pati mga projects niyo bigla at kayo bilang isang masasabi kong trainer and club secretary po kahit ng Loyola Heights at gayon din sa mismong distrito ninyo kung saan po yung ikaw ang training, one of the training team o ikaw ba yung head Sir Jesse? Syempre na iba ngayon, paano ngayon? Paano ngayon ang gagawin ninyo diyan? Since this pandemic started, we have been limited sa mga Zoom meetings like what we're doing. Pati po mga trainings, kasi may mga leadership training po ang ginagawa namin So we do it through webinars, mga Zoom meetings, depende po sa size of the audience. So ganyan po ang nagiging kalakaran the last few months. Dati po sanay kami nung yung in person Pero wala po. Katulad po natin ngayon, wala tayong choice Oo nga po, dati pinupuntahan ko kayo. Ganda po ang response ng mga tao. Well, dati pinupuntahan ko kayo sa opisina ninyo, yung magandang office ninyo at talagang nag-i-interview tayo ng live. Ngayon, via na lang, web via web na lang nangyayari po. Pero sana nga po matapos na itong problema natin. Pero Sir Jess, yung pong inyong mga kasapi po ngayon, nadadagdagan po ba kayo? Kumusta po ba sila? Meron po bang mga Rotarians? Kasi I heard na kayo po ay nagsagawa rin ng mga rapid test sa inyong mga members. Hindi po ba, Sir Jesse? Can you make a story about it? Yes, Cathy. Kasi kahit paano kami po ay parang nasa front lines. Although Rotarians like me, kasi senior na ako, hindi ako masyadong lumalab. But we have Rotarians who have been in front lines since the start of the pandemic. And some of them actually nagkasakit na, and few of them even away na may po ang mga kasama natin kasi nahawa po sila at hindi na po sila napagaling. And so kaya naghigpit po ang aming district, kaya yung aming pong dati pong governor si Congresswoman Bernadette Herrera, ang term po ng Rotary ay natatapos po ng June 30. Yun po ang Rotary and then starts at July 1st. And so yung aming bagong governor si Johnny Yu, pareho po silang binago po nila yung focus namin. Talaga pong puro tungkol sa pandemic ang mga efforts na ginagawa namin. But we don't want sana the Rotarians na ma-expose masyado. Kasi nga because of the past na nangyari na marami nagkasakit at may namatay pa. And so nag-initiate sila ng rapid testing for Rotarians, especially those who are in the front lines. Pero hindi lang po yan. Meron din po kami nilinya together also with the Quezon City Government yung rapid testing sa mga frontliners po ng mga barangays. Ang bawat Rotary Club po kasi may adapted barangay. Kami po yung Rotary Club of Loyola Heights, 5 barangays po ang adapted namin. At pinalista po namin sa Quezon City Health Department para po i-rapid testing yung mga frontliners sila dito sa mga barangay na ito.
Kaya lang inuuna mo nila mga barangay na medyo mataas ang number of COVID positive patients. So inaantay, pero lahat po ng barangay magkakaroon po ng rapid testing. Naka-schedule po yan. Ayun, sana isama nyo kami si Jessie sa Po, Payatas. kasama. Opo. At ako naman po anytime sabihan nyo lang po ako'y tutulong doon na lang po yung talagang mataas ang mga incidents eh. Oo Yung mga nga po. barangay mataas ang incidents. Salamat. Anyway, gusto ko lang din po para sa kaalaman dahil sabi nyo nga po ay nagkaroon po ng kumbaga bagong pamunuan ang Rotary International District 3780. Ito pong July lamang. Pwede po bang sino po ba si Governor Johnny Gauyu? Kasi syempre yung iba po hindi po nila kilala yung ating mga kababayan kung sino po ngayon ang bagong pumalit at kailan po ba to nagkakaroon ng every year po ba o every 2 years? Can you explain it, Sir Jessie? Yes, ang district governor po ng Rotary is elected is mga 2 years before they assume as governor. So si Johnny Gauyu was elected mga 2 years ago and he assumed July 1st kasi yung 2 years yun, training yun eh. So they're given 2 years to train to become governor. And then si Johnny Gauyu po, ang pagkatao po niya, ang field po niya, he's a businessman, he's a very successful businessman, pero malapit po sa puso niya yung disaster relief and response. Ever since po, yan po ang pinagtutusan niya ng pansin, yung disaster relief response. So naging Humihina ang signal mo, Sir Jessie. Katahuang naging chief ng DRRM Rotary na sa yan din po ang naging kaya tama-tama lang po ang pag-assume niya as governor. Very timely pala. Oo, very timely pala ang pagiging governor ni Governor Johnny Gauyu, no? Kasi talaga palang nakatutok siya talaga on disaster. Yun yung expertise po niya. Okay. Anyway, Sir Jessie, dahil nga po marami ring mga negosyante at bagamat ganun ang nangyari, patuloy pa rin ang pagtulong po ninyo. Maganda siguro sabihan niyo po yung ating magbigay po kayo ng mensahe sa atin pong mga kabataan ngayon na alam ko meron po kayong mga kabataan din na Rotarians, di ba? At baka meron po kasing interesado na tumulong din po sa inyo, lalo na po yung mga nakakaalwa naman po ang buhay, Sir Jessie. Bagamat pandemic ngayon, pero okay pa rin ang kanilang baka pwede po nila kayong tulungan, Sir Jessie. Go ahead po. Thank you. Tama-tama po yan, Cathy. Kasi because of the pandemic, ngayon, kailangan medyo na tayo sa technology, di ba? Katulad nito, nagso-Zoom meeting tayo. Yan po ang specialty ng mga kabataan ngayon eh. And so because of this, we have been attracting a lot of younger members into Rotary. And in fact, yung Rotary International po, yung pangbuong mundo, talagang ang focus sila ngayon is to get younger members. Kasi marami pong lugar sa mundo na talagang matatanda na po yung mga Rotarians. At gusto po namin, meron din papalit sa amin. But because of the technology, sila po ang experts sa technology. Marami pong nagjo-join. And you know, alam niyo naman mga kabataan, mga busy din yan. Mga they're trying to pursue their careers, starting a family. Wala talaga silang oras masyado. But because of the technology, they can always join us kahit sa online lang. Nagkakaroon po sila ng oras kahit kahit saan sila nandun. So maganda din pong opportunity ito. Kahit po nagkakaroon tayo ng problema, every problem po there is an opportunity that comes out. So we are taking advantage of this. So yung mga kabataan po, yung plano na po yung mga may gusto na to make a difference in the lives of others, especially in our respective communities. Rotary po can provide that opportunity. Yung pong mga high school level, meron po kami tawag na mga Interact Club. Ito po yung high school. Sa college level and beyond, itawag po namin yan Rotaract Club. But lately, inantay na namin yung Rotaract and Rotary so they can be both Rotaract and Rotarians. Kasi gusto namin eventually sila na yung papalit sa amin. We have to make sure that early in life, magma-rotarize na sila. So ganyan po. Talaga, so yung mga youth po,
you are most welcome to join us. I think you will enjoy. Kasi leadership development din ng involvement sa Rotary. Yan po, Cathy. Ako, salamat dun sa impormasyon, Sir Jesse. At maganda rin, Sir Jesse, na ibigay mo rin kung ano yung tema po ngayong taon na ito ng I understand na ang Rotary International ay merong yearly na tema po ng inyong organisasyon, Sir Jesse. Yes. Yung pong last Rotary year, 2019-2020, which ended June 30, ang team po was Rotary Connects the World. Pero ngayon po, ito pong bagong team namin, Rotary Open Opportunities. This is napaka-appropriate naman kasi there are new opportunities that being open to us now with this pandemic. Hindi po lahat negative ang lumalabas dahil dito sa to. Pero marami po kami nakikitang bago opportunities. Even po yung pag-connect namin sa mga Rotarians abroad, mas madali na po ngayon. In fact, kaya because of this, nakakakuha rin po kami ng tulong from Rotarians from abroad because of technology and because of what we are doing now. So, marami po lumalabas na magagandang opportunities and we are trying to take advantage of that. Okay. Nako, napakaganda po naman ng teknolohiya talaga. Kaya kinakailangan pagbutihin pa ng ating pamahalaan. Lalo na yung internet connectivity, mas mapabilis sana, hindi ba, Sir Jesse? Kaya po ayun, panawagan din sa ating pamahalaan. Dahil ito na ngayon yung new normal natin eh. Bagamat mahirap yung sitwasyon, pero katulad ng binanggit ninyo, nagbubukas ng pintuan para sa lahat, para sa mga pagkakataon at pag-asa. Maganda po ang inyong pinost kanina eh. Any inspirational message, Sir Jesse, para sa ating mga kababayan na ngayon ay, alam niyo yun, yung tuliro, hirap na hirap sa kanilang buhay, sa kahit na anong level. Sila man ay mayaman o mahirap, may iba't ibang problema sila. Yung iba, ang problema nila ay pera. Wala silang makain. Yung iba naman ang problema nila ay kung paano nila iso-survive ang kanilang negosyo. Yung iba naman may negosyo, merong pera, pero may sakit. So, mensahe po sa ating lahat, Sir Jesse. Kasama na po ako doon, Sir Jess. Salamat. Unang-una, ang gusto ko po sabihin sa ating mga kababayan, sana po medyo tibayan nyo pa ang inyong kalooban. Talagang hindi po madali ito pinagdadaanan natin. Pero kailangan po makasurvive tayo. Yan po ang key dyan. Kailangan makasurvive tayo. Marami pong opportunities na binibigay ang gobyerno at marami din opportunities. Kailangan po medyo maging aware lang tayo. Tama po yun ang dapat. Nasa bahay tayo pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na natin aalamin kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran. Marami po, katulad po, nakita nyo marami ngayon nag-o-online selling. Dami po akong kakilala, kahit mga anak ko nag-o-online selling. And of course, nakakadagdag po sa income nila yan. So marami pong ganyang mga oportunidad na i-take advantage po natin. Again, para sa atin, patibayin lang po natin ang ating loob. Huwag po tayong gi-give up. At siyempre, huwag natin kakalimutan magdasal sa ating Panginoon. Yan po that will be the combination that will make us survive. Huwag po tayong gi-give up. Please don't give up. Lahat talagang ganyan po ang buhay. Parating may pinagdadaanan, mas mahirap lang po itong pagkakataon na to. So, yun lang po. Thank you, Sir Jesse, sa pagkakataon. Dahil alam nyo, sa maigsing panahon na tayo po ay laging nag-uusap, nagkakasama, you always bring hope. Alam nyo yon sa mga taong minsan ay nagugulumihanan, nahihirapan, pero lagi, sabi nyo nga, laging may Diyos na nandyan. Magdasal lang tayo at talagang maging think positive kahit na yung ituring natin na yung sitwasyon, yung pangit na sitwasyon ay isang challenge sa atin kung paano tayo kikilos ng naaayon na wala tayong tinatapakan o piniperwisyong tao, pero gumagawa tayo, kumikilos tayo, moving forward para sa benepisyo ng hindi lang ng sarili natin, kundi maging ng ibang tao, Sir Jesse. Maraming salamat. Sir Jess?
Thank you po, Sir Jesse. Hanggang sa muli pong pag-interview. Okay, inyo pong nga napakinggan. Basta ikaw. Opo, inyo pong napakinggan si Sir Jesse Tanchanco, isa pong kumbaga leader po at talagang tagapagturo po, isa sa mga may tuturing na haligi ng Rotary International District 3780. Siya po ay member of the Executive Committee at District Training Team ng Rotary Club District 3780. Siya rin po ay may tuturing na nating personal na kaibigan mula pa rin sa hanay ng hindi lang mga negosyante, kundi kahit po sa hanay po ng mga iba't ibang samahan, lalo na ng Rotary Club International. Sa ating pagbabalik, pakinggan po muna natin ang mga tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Hanap niyo ba ay dekalidad na makina para sa inyong kailangan? Nisco Philippines. Kinikilala ang mga natatanging disenyo na angkop sa inyong kailangan. Kawang Pinoy, kawang sigurado. Kinikilala ng Department of Science and Technology, DOST, at Department of Trade and Industry, DTI. Makipag-ugnayan sa telepono bilang 02-829-42222 o magpadala ng sulat troniko sa niscofields@gmail.com or niscofields@icloud.com. Bumisita sa 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Sa buong mundo, ito ay Pinoy Stream, connecting Filipinas across the globe. Okay, sa ating pong pagbabalik ay abangan po naman ninyo ang ating susunod na makakapanayam. Mula pa rin kung kanina ay pinag-usapan po natin tungkol dito sa Rotary Club, no? Rotary International District 3780. Walang iba kundi ang ating naging tagapagsalita ay si Jesse Tanchanco ng Rotary Club of Loyola Heights. At this time, yung susunod po natin na makakapanayam ay ang mula sa mga hanay naman ng mga magsasaka. Yan po ay walang iba kundi si Casil Verbonto o Silvestre B. Bonto ng National Confederation of Irrigators Association. Abangan po natin, pakinggan po muna natin ang ating mga tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Hanap niyo ba ay dekalidad na makina para sa inyong kailangan? Nisco Philippines. Kinikilala ang mga natatanging disenyo na angkop sa inyong kailangan. Kawang Pinoy, kawang sigurado. Kinikilala ng Department of Science and Technology, DOST, at Department of Trade and Industry, DTI. Makipag-ugnayan sa telepono bilang 02-829-42222 o magpadala ng sulat troniko sa niscofields@gmail.com or niscofields@icloud.com. Bumisita sa 40 T. Santiago Street, Canumay West, Valenzuela City. Bakit may training exercises ang mga sundalo? Bakit? Para lalong gumaling pa sila sa kanilang tungkulin. Bakit patuloy na umaattend pa ng seminars ang mga teachers? Bakit? Para madagdagan ang kanilang kaalaman at kasanayan. Bakit may mga libreng training ang Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa mga magsasaka? Bakit? Dahil nagbabago ang panahon at hamon sa pagsasaka. Dapat alam nila ang mga bagong paraan para mapataas ang ani at kita. Mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga libreng training ng RCEF, mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. And 5, 4, 3. Diyos maray na banggi sa indong gabos ng mga kabanwa.
Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa palatuntunang tuklasin natin. Cathy Cruz ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Samahan ninyo ako, anuman ang inyong ginagawa. Dalangin ko na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa mga masugid na tagapakinig, lumahok kayo sa talakayan kung may katanungan, reaksyon o mungkahi, lalo na sa ating panauhin ngayong gabi, mag-text sa 0915-2584091 o mag-iwan ng kalatas sa FB page kung saan ninyo ako napapanood ngayon. Kung may nais kayong ibahagi para talakayin sa palatuntunan, magpadala ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com. Well, ngayong gabi, katulad ng lagi ko pong sinasabi sa inyo, dahil tayo ay nasa episode pa rin ng pandemic, coronavirus disease 19 o mas kilala bilang COVID-19 pandemic, ay kukumustahin naman natin ang ating mga kababayan na mga magsasaka. Alam niyo po, ang alam lang po natin ay yung mga nangyayari dito sa Maynila o sa Metro Manila. Ang alam lang natin yung mga kababayan natin na lubhang naapektuhan. Pero siyempre, alam niyo po, alam naman natin pare-parehas na hindi po tayo o wala tayong maihahapag na pagkain sa ating lamesa kung wala po tayong magsasaka. At yung magsasakampong yan ay kukumustahin natin ngayong gabi. Hindi ko na patatagalin, siya po ang National President ng National Confederation of Irrigators Association, walang iba kundi si Ka Silver Bonto. Magandang gabi sa iyo, Ka Silver. Magandang gabi kasamang Cathy at magandang gabi sa lahat ng magsasaka dito sa ating bansa. Okay. Kumusta kayo, Ka Silver? Alam kong syempre una, senior na kayo. Pangalawa, gusto ko kumustahin din ang iyong mga kapwa magsasaka, lalo na ikaw ay magsasaka mula sa Kabikulan, Ka Silver. Sa hari ng magsasaka, lalo na sa mga Irrigators Association, kami ngayon ay nasa panahon ng pagtatanim. Halos siguro mga 90% na nakapagtanim na. So, dahil sa suporta po ng National Irrigation Administration, mayroon kaming patubig at nakikinabang ang lahat ng magsasaka sa ating bansa. Ayun. Kumusta po ba? Siguro maganda tanungin ko muna kayo para sa kapakanan ng ating mga nanonood ngayon. Ano po ba ang organisasyon ng National Confederation of Irrigators Association? Ka Silver? Ito po yung asosasyon ng mga magsasaka na gumagamit ng patubig na nanggagaling sa National Irrigation Administration. Kami po sa hanay ng magsasaka sa buong bansa, kami yung pinaka-organized, kami yung pinakamalaki at halos 65% na total production ng ating magsasaka ay nanggagaling po sa hanay ng Irrigators Association. Ito po yung nung panahon po ng pinasa ang Tarification Bill, Republic Act 11203, kami ang halos nasaktan. Kasi kami halos yung 65% na total production, biglang bumaba dahil dito sa Tarification Bill na ito, na halos 10 piso na lang ang presyo ng mga aming palay. Hanggang sa ngayon, dito sa amin sa Bicol, kapag at sa lahat ng rehiyon sa buong Pilipinas, Bicol region lang talaga ang laging agrabyado sa presyo ng palay. So yun ngayon ang pinaglalaban. Bicol region lang kasi lahat, napagtatanungan ko lahat ng region, presyo nila 23, 24, sa amin 18.50. So ibig sabihin napakalayo ng agwat ng presyo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang mga negosyante ng Bicol region lang ang namimili ng ganong kababa. Medyo, so ibig sabihin bago pa pumutok itong pandemya na to, Ka Silver, ay talagang halos hilahod na ang mga magsasaka lalo na sa Kabikulan. Dahil nga sa tinuran mo na
lubhang naapektuhan nitong rice tarification at talagang naapektuhan nung kumbaga pagbili ng palay o ng ano diyan sa inyong sa mga magsasaka, Silver? O sa totoo lang, mula nung ipinasa ang tarification bill, ang Department of Agriculture, nakatutok lang sila doon sa 1 hectare and below. Na samantalang, lahat kami ay apektado. Pati itong pandemic na to, nakatutok pa rin ang Department of Agriculture sa 1 hectare and below. So, ibig sabihin, kaming mga 1 hectare above, up to 5 hectares, kami ang masyadong nasasaktan dito sa sa ginagawa ng Department of Agriculture. Dahil ang tulong nila halos naka-focus lang doon sa 1 hectare and below. So samantalang ang 1 hectare and below, hindi sila distribute sa merkado dahil ang kanilang ani ay halos sa kanila lang pangangailangan at pabayad ng utang. Pero masyado nasasaktan dito yung umani ng malaki kasi kami ang tinatamaan sa pagbaba ng presyo, sa pagbaba ng sa mga lahat ng mga pati kalamidad, kami ang masyadong nasasaktan dito sa labanan na ito ng ginagawa ng Department of Agriculture. So are you saying, Silver, na tila habang tinutulungan nila itong mga maliliit na magsasaka, itong mga may maliit na pag-aari ng lupa, ay pinababayaan naman yung ibang mga magsasaka rin na nagpo-produce at nakakatulong din, nakakatulong sa ekonomiya ng ating hindi lang ekonomiya, kundi mismo yung mga kababayan natin na siyang nagpo-provide ng bigas o ng pagkain sa ating mga kababayan, Silver. Napapabayaan kayo. Yung ba yung gusto mong iparating, Silver? Yes, yan ang gusto ko iparating. Pero ako bilang national president, hindi ako tumututo doon sa ginagawa na bigyan lang yung 1 hectare and below. Dapat bigyan din lahat. Lahat lang kasi mula nung panahon pa ni Secretary Alcala, napakatagal na nito. Nagsumulat ako sa Department of Agriculture na magkaroon ng subsidy ng 15,000 per hectare bibigay ng national government. Pero naalala ko pa nung sinabihan ko si Secretary Alcala, para siya nanginginig sa takot. Dahil ayaw doon ni Pangulo na magbigay ng subsidy. Kasi halos lahat ng bansa sa ASEAN na nagpo-produce ng palay, halos subsidize nila ang mga magsasaka. Bakit ang Pilipinas lang? Mukhang sinasadya nila, Silver. Yung ba yung ibig mong sabihin? Hindi naman siguro sinasadya, pero wala sila siguro plano. Wala siguro silang programa na talagang itutok yung ang kanilang tulong sa subsidyo sa mga magsasaka. Kasi halos lahat ng ginagawa nilang mga programa, parang walang direksyon eh. Mabibili sila ng mga makinarya. Yung makinarya naman, hindi na nagagamit ng tao dahil kung ano yung gusto nila na ibigay sa magsasaka, yun ang binibili nila. Dapat, yung magsasaka ang pipili ng brand ng makinarya na kanilang gagamitin. Kasi alam namin kung alin yung matitibay. Yes. Halos lahat ng binibili for mga made in China na sa loob lang isang buwan sira na yan. Alam mo naman ang produkto ng China. One month lang tapos na yan. So, hindi ko maintindihan kung bakit diyan sila nakatutok na bibili ng mga makinarya sa China. Okay. Nabanggit ninyo yung kahirapan na dinanas nyo na bago pa dumating ang pandemya. Di mas lalo kayong nahirapan ngayong nandito ngayon ang coronavirus. Kasi
Kung yung mga malalaking kumpanya nga, Ka-Silver, ay lubhang naapektuhan ng pandemya, di mas lalo kayo ngayon ng mga magsasaka. Kumusta ba kayo ngayon, Ka-Silver? Kaya talagang sa totoo lang, medyo nahirapan kami nga. Kasi nga ang suporta ng Department of Agriculture, pantay-pantay. Sa SAP lang mismo, sa SAP, ako mismo, kinuha ako ng barangay, kinuha ang pangalan ko, nilista lahat. Ako mismo, wala ako natanggap ni ano. Ang binigyan lang sa akin ng barangay yung 10 kilong bigas na hindi ko nga ginamit at pinamigay ko na lang sa kumbaga sa kwan sabi hindi maganda. So, ibig sabihin, naglista sila ng mga pangalan. Patapos dito sa Department of Agriculture din, hindi rin kasama kami doon sa binibigyan ng Department of Agriculture. Ang binibigyan lang less than 1 hectare. Simula ka ako ng tarification bill. Hanggang ngayon na naman sa pandemic na to. Bakit yung kanilang 1 hectare ang bill lang ang tinutulungan? Bakit kami? Kaya pagka tinamaan kami ng kalamidad, lahat naman kami tinatamaan. Lahat naman kami, ibig sabihin, kami lang masyado nasasaktan dahil malaki ang nalulugi sa amin. Pati pa naman dito sa SAP, linista yung pangalan ko, linista yung pangalan ng anak ko. Naghihintay kami hanggang ngayon, sabi nga, dahil na magbibigay. At ibig sabihin, sigurado mabibigyan na kami. Lahat ng dumadaan na pulis, soldado, inaabangan ko, nasaan na kayo bibigay na? Nakakakinabang din ako. Hindi ko maintindihan kung bakit, siguro sabi niya, si Ka-Silver, kung naman ang ibig sabihin nila, ako po hindi naman ako milyonaryo, hindi naman ako mayaman. Isa lang ako magsasaka. Bakit naman ako lang, kami lang, yung bahay ko lang ang hindi nabigyan. Kasi simentado raw. Ang binibigyan daw barong-baro. Hindi sila naniniwalang naghihirap ka, Ka-Silver. Hindi ko na lang talaga malaman. Kati, hindi ko na maintindihan ating gobyerno. Ito mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ito po na i-embuelto sa magsasaka. Na hindi ko malaman kung ano yung direksyon ng kanilang mga programa. Katulad dito na nabasa ko sa ang Department of Agriculture sa pamamagitan ni Secretary Adar na humingi ng tripling pondo budget sa national government para gamitin daw sa mga magsasaka. 59 billion ang naka-allocate para doon sa mga magsasaka. Ang tanong, sa kanila, ano ba ang manner ng nila distribution? Ano ba ang programa na nakalaan na sa aming magsasaka? Baka na naman ang yun naman 1 hectare in below. Paano kami? Pagdating doon sa pagbaba ng presyo, kami ang nasaktan. Nagkaroon yung mga 1 hectare in below. Pagdating sa pandemic na naman, itong sasap, ang binigyan na naman ang 1 hectare in below. Paano naman kami? May 1.3, 1.1, 1.5, muna naman niya sa sila. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung saan ba talaga, ano ba talaga ang direksyon ng Department of Agriculture sa hari ng mga magsasaka. So talagang siguro maganda, mamaya hihingin ko ang panawagan ninyo, hindi lang sa Department of Agriculture, no, para sa kanila, kay Secretary William Dar, at syempre sa ating Pangulo, lalo na't malapit na ang kanyang State of the Nation Address, Ka-Silver, sa July 27 na. At ano ba ang mga programa na nakalaan para sa ating mga magsasaka? Ito nga ang naging problema, Ka-Silver, kasi ito ang hindi ko maintindihan sa Department of Agriculture dahil laging nababalitaan natin na ang daming nasasayang na mga produktong pang-agrikultura sa mga probinsya. In fact, either pinamimigay ng mga magsasaka o kumbaga ay itinatapo na lang dahil nasisira na lang yung mga
produktong pang-agrikultura. Ngayon, samantalang tayo na nandito sa Maynila, sa Kamaynilaan, ay lubhang naapektuhan at namumblema sa supply ng pagkain. Hindi man mabagal, halos madalas, lalo na nung panahon ng lockdown, ay hindi nailuluwas yung mga produkto ng mga magsasaka natin. Itong hindi ko maintindihan, ano ba ang ginagawa talaga, Ka-Silver, ng Department of Agriculture? Hindi ba sila nakikipag-ugnayan sa inyo para naman yung tawag ditong food chain na tinatawag ay hindi napuputol, lalo na sa ganitong pandemya? Dapat mas handa sila sa ganito. At marami pa na posibleng mangyari, hindi lamang disaster, baka dumating din yung araw na katulad ngayon, hindi pa tapos to. Hindi ba, Ka-Silver? Sa totoo lang talaga, hindi ko lang maintindihan. Nung panahon ni Secretary Piñol, lagi sila nakikipag-usap sa Secretary sa mga Irrigators Association. Laging bukas sa kanyang opisina para sa aming mga irrigators. Nag-iisip siya kung ano ba yung ikakabuti ng magsasaka ng aming organization, ng aming grupo. So, sa ngayon, basking nga ang mga regional director, para bang, kumbaga sa kwan, busy sila na ayaw makipag-usap sa hanay ng mga magsasaka, lalo na sa aming Irrigators Association. Sabi ko, ano ba problema? Sila ba ay naiinis sa akin dahil sinasabi ko yung totoo at sinasabi ko yung binabatikos ko yung mga ginagawa nilang na hindi maganda? Kasi sana magbago naman yung itong Department of Agriculture si Secretary Dar. Na ipantay naman. Or ba? Kasi less than 1 hectare. So, ibig sabihin, may 1.1 ka, 1.2, 1.3, more than 1 hectare yan. Dahil nakasali yan. So, bakit ganun? Bakit hindi nila pantay-pantayin? Lahat naman kami, lalo na kami mga may isang hektarya, mas malaki ang puhunan namin at mas malaki na dulong sa amin kaysa mga nandyan. Hindi ako tutol sa pagbibigay sa mga farmer na less than 1 hectare. Pero ang problema, nakakaroon din ng anomalya dyan. Palagay mo ako may 5 hektarya ako. Isang magsaka 5 hektarya. Hati-hati ko sa mga anak ko yan. O puro less than 1 hectare. O di ganun din. Sabi ko, bakit hindi ninyo kunin yung listahan ng NIA, yung sa National Irrigation Administration? Meron kami mga listahan dyan eh. Kung sino-sino magsasaka. Sigurado ito. At nagkaroon kami ng meeting ng Secretary Nograles at saka yung mga top sa Department of Agriculture na yung mga irrigator association hindi nadadaan sa LGU, hindi nadadaan sa MAP. Direkta na ang Department of Agriculture sa pagkipag-ugnayan dito sa NIA mismo. Dahil sigurado ang mga listahan ng NIA na mga kung ilan ang kanilang mga sinasaka, 100% totoo. Ang problema, pinagsubmit ako ng Department of Agriculture doon sa Region 5. Magdadalawang buwan na, hindi pa rin nila na-actionan. Tapos na yung pagsasaka, wala pang dumarating sa amin. Actually, alam nyo, Ka-Silver, nakikita ko yung problema ninyo eh. Kasi alam mo kung bakit. Kung ano yung problema ninyo, Ka-Silver, umi-epekto yon sa amin na mga consumers. Alam niyo yon? Una, totoo, tama. Bakit? Dahil, syempre kung kayo may problema, ang produksyon ninyo bumabagsak. Diba? Bukod sa bumabagsak, kumbaga kung meron man, pangit ang lumalabas na produkto. Kasi late na yung ayuda ng gobyerno. Huli na yung mga tinatawag nating mga farm inputs. Diba?
Kumbaga, hindi na siya tumutugma dun sa tamang panahon kung kailan ka dapat magtanim at kailan mo dapat siya nilalagyan ng abono. Alam naman ng gobyerno yon, Silver, yung mga ganong proseso. Lalo na si Secretary William Dar. Itong hindi ko talaga maintindihan, Silver. Sorry to say, kay Dr. William Dar, sa ating Secretary ng Department of Agriculture. Alam mo, Silver, kung kayo may problema, kahit kaming mga taga-radyo, kaming mga media, nahihirapan din sa kanya na makipag-ugnayan. Pinipili lang niya kung sino yung gusto niyang makapanayam siya o malapitan siya. Yun yung problema, Silver. Kasi pag may tanong ka, laging pwede ba balikan kita or sasabihin sa'yo, sa susunod na lang natin pag-usapan yan. O hindi ako pwede kasi like for example, nito lang na nakaraan. Anong sabi niya? Ay kasi meron lang tawag dito nung panahon na yun na tinatanong ko siya at humingi ako ng interview sa kanya. Ang sabi niya sa akin yung appointment niya inaasikaso niya sa sa Kongreso. Yung confirmation ng kanyang appointment. Lumipas yung panahon hanggang dumating itong pandemya na to, Silver. Walang William Dar na nakapanayam ang inyong lingkod. Mabuti pa ang Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at Department of Science and Technology. Napakabilis, agad-agad. Isang text mo lang, sasabihin mo kung anong kailangan, ano yung i-address mong concern, sumasagot sila at agad-agad pumupunta sa studio. Live sila na nagpupunta sa aming himpilan sa radyo. Yan ang nagiging problema natin. Hindi ko talaga maintindihan. Kasi yung epekto na nangyayari sa inyo, Silver, ay nagbubumerang sa aming mga consumer. Mahal, pangit ang mga produkto. Alam mo, pag pumunta ka ng palengke, kapag mahal ang produkto, pangit ang mga gulay. Pangit lahat yung mga produkto na pwede mo sanang ihain sa pamilya mo. Pagka naman maganda, nagdadagsaan naman, ang problema mo naman sa kanya, maraming nasisira sa mga probinsya. Katulad ng COVID pandemic, Silver, hindi ko talaga maintindihan kung nasaan yung problema. Laging din nilang idinadahilan dahil daw lockdown yung lugar, nahihirapan daw tawag dito, i-transport yung pagkain. I cannot imagine, alam naman ng lahat ng kasundaluhan, lahat ng mga implementers ng IATF, na once na pagkain, kasama yan sa essential, Silver. Kasama yan at agad-agad, katulad ng binanggit mo kanina, kinakailangan talaga na kayong mga magsasaka kausapin. Kasi kayo yung direktang nakakaalam kung ano yung sitwasyon dun sa lugar. Lalo na kayo, leader kayo ng milyong magsasaka ng mga irrigator sa buong Pilipinas. Ang ma-recognize at kilalanin kayo ay napakalaking bagay para maramdaman at malaman nila kung ano yung problema buhat doon sa pinakamaliit hanggang sa pinakang malaking inaani ng lupa. Contributor kayo ng food, Silver. Kaya hindi ko ma-imagine na dapat na hindi kayo nila intindihin. Silver. Yeah, tama ka dyan. Kasi unang-una, dito sa pandemic na ito, kami mga magsasaka talagang nasaktan kami ng gusto rito. Kasi hindi namin maibenta, kasi halimbawa sa palay, sinasaka kami itong mga negosyante. Kung ano yung presyo nila, wala kang magagawa kasi sila lang ang bibili. Pero kung ito sana ay naibibenta namin, nabibigas, binibenta namin sa iba't ibang bayan o nadadala namin sa Manila, at least kumikita kami. Okay. Ang problema nito, wala kang magagawa. Pag sinabi ng kartel doon sa isang lugar, na ang presyo natin dapat ganito lang. Susunod lahat ng mga palay, mga traders na ito ng palay. So, wala kami magagawa. Napakaipit. Pagka ng permit na dapat madala mo dito sa Manila para naman magkaroon ka ng presyo na maganda. Wala kang pan. Doon dapat sana, ito Department of Agriculture, mag-issue na sila mag-issue doon sa mga magsasaka ng permit para madala nila kung saan man gusto din dalhin ang kanilang mga produkto, lalo na mga gulay. Wala kayong halos na dahil nga naibebenta ng agad-agad. Pangalawa, ang presyo talaga, sakal na sakal. Ang kumikita lang dito sa pandemic na ito, yung mga negosyante. Sila lang ang kumikita dito. Kami mga magsasaka talaga, walang nangyayari sa amin. Okay, Silver, meron pa akong isang tanong sa inyo. Kumusta ba ang function ng
sabihin na natin brutal, silbi. Ano ang silbi sa inyo ng National Food Authority, NFA, at gayon din ng National Irrigation Administration? Silver. Actually, sa National Irrigation Administration, dito sa Region 5, gumawa ako ng sulat kay director namin, na ibig sabihin, bigyan ako ng listahan ng mga kontraktor. At bigyan din ako ng listahan ng mga sleep page. Nag-number to kami sa buong Pilipinas, ang Bicol Region, dahil nga doon sa sleep page. Para maiwasan ito at matulungan ang NIA, gumawa ko ng listahan. At lahat ng irrigator association sa respective provinces, pinamomonitor ko yung mga project. Kasi masyadong maraming contractor na abusado. Sobra-sobra. Kaya ngayon, sabi ko nga nung director, Tokero, sabi ko, medyo ko kayo dahil ako talaga, ibig sabihin, ako ang aming ginagawa ay para makatulong. Higpitan talaga namin ang mga kontraktor na ito. Kasi sobrang abusado na eh. May isang kontraktor na halos wala nga financial capacity, nakakakuha ng kontrakt milyon-milyon. Samantalang kung titingnan mo itong kontraktor na ito, uga-uga ito, pero nakakakuha ng napakalaking kontrata sa Bicol Region. So, ito, hihigpitan talaga namin ito. Marami siyang project. Sa buong kontraktor na binigay na listahan ni Director, siya ang top notcher. Siya ang pinakamalaki. Talaga. And yet, alam ko naman ang financial capacity niya, talagang hindi niya kakayanin yung ganun kalaking volume. May malaki so, tayong yan, problema sa NFA naman, number ko sa NCIA, mayroon kaming virtual meeting siguro itong August. Kakausapin ko rin na sila na bantayan din nila yung mga kontraktor. Kasi kung hindi nila babantayan yan, ang agrabyado dyan yung mga partner. Kasi kung madidelay yung project, delay din ang kanilang serbisyo sa patubig at saka yung graft and corruption. At least may iwasan natin kasi itong mga kontraktor na ito na at least umaabuso rin na halos hindi naman sinusunod yung program of works na binigay sa kanila para lalo silang kumita. Yun ang inaabangan namin. Sa National Food Authority naman, sa ngayon, ang NFA talagang wala silang halos nabibili. Kasi ang presyo nila 19. Nagkaroon ng meeting ang Philippine Farmer Advisory Board at inapprove nila yung 21. Pero dahil nga dito sa mga matatalino na itong mga economic advisor, di baling mamatay ang magsasaka, basta mabuhay lang yung mga negosyante. So, ganun lang ang talagang kuha nila dyan. Pinoprotektahan itong mga economic managers ang negosyante, hindi ang farmer. Kaya yung nangyari, imbes na 21 19 pa rin. Alam mo naman ang barometer pinapalay ng mga negosyante sa lahat ng rehiyon. Ang kanilang barometer yung NFA. Pag ang NFA ang presyo 19, tataas lang sila ng 50. Yes. Tapos, or papatay lang sila. Pero kung ginawa mo 21 yan, pipresyo ang negosyante ng 23. Mas mataas. 22, 23. Siyempre. Mas mataas. Para sa kanila magdala ng biga ng palay ang mga magsasaka. Yan ang problema, Kati, sa aming magsasaka. Na halos wala kaming masilungan. Hindi namin alam kung saan kami ba pupunta, ano ba direksyon ng Department of Agriculture dito sa aming magsasaka. Malaki tayong problema pag gaganyan ka, Silver. Kasi eto na nga yung tandaan mo, kasi ngayon, ang lahat ng local government ay hinihikayat nila na mag-urban farming, lalo na sa mga kalunsuran, ka-Silver. Kapag maganda naman yung ganon, pero ang
minsan yung motibo na kaya mo pinapagawa sa mga kalunsuran yung ganon, ibig bang sabihin nun, hindi kakayanin o hindi sumasapat ang produksyon ng mga magsasaka? Kaya ang ginagawa mo, humahanap ka ng ibang paraan para kahit paano may pagkain na makain ang mga nakatira sa lungsod. Isa yun, Ka-Silver. Kasi kung kayang mag-provide ng produksyon yung mga inaani ng ating mga magsasaka, oo, magkakampaign ka ng ganon, pero hindi mo mahigpit o sabihin na natin hindi mo tahasan na yun yung itutulak mo ng husto sa mga kalunsuran. Kasi alam mo naman na limitado ang mga lupa na pwedeng pagtangnan, hindi ba, Ka-Silver? So, kumbaga, parang, teka lang, mukhang may problema tayo sa inaani o sa kayang anihin ng ating mga magsasaka. Mula dun sa poultry, mula sa mga gulay, hanggang dito sa palay, Ka-Silver. Ka-Silver? Hello? Narinig niyo ako? Alam mo, kung ito sanang mga sa Department of Agriculture, itong mga ahensya na may relasyon dito sa magsasaka, ay talagang pinag-aaralan nila. Parang boxer itong bara-bara. Bahala na kung tatamaan, bahala na kung di. Kasi kung nakakaroon sila siguro ng dialogue sa mga magsasaka at mabigay namin yung aming mga kung ano yung gusto, ibig sabihin magsasuggest kami kung ano makakabuti sa amin. At pakinggan yung aming problema. Talaga po, dapat mayroong pag-usap sila. Katulad sa mga region, yung mga regional director, dapat mayroon namang regional president ang mga irrigators association. Yes. Ba't hindi nila upuan? Ba't hindi nila, ako mismo, national president ako, regional president ako, ba't hindi nila ako imbitahan doon sa isang pagpupulong? Ano ba ang, hindi yung, kung ano yung gusto niyo ipakain sa amin, kakainin namin. Ano ba ito? Malapit na lang maging diktator, didiktator pa kami mga magsasaka. Kung gusto niyo ipakain sa amin, yun lang ang gagawin niyo. Ba't hindi pag-usapan yung mga kabuti sa amin magsasaka? Kami ang nakakaalam ng problema. Hindi kayo. Kayo kasi, nasa condition lang kayo. Pagka may ginawa kayong maliit na bagay, may press release kayo, may pa-picture pa kayo. Pero hindi kailangan magsasaka yung mga pa-picture na yan. Ang kailangan na magsasaka yung action. Tama. Actually, Ka-Silver tama ka dun sa napansin mo nga rin na picture-picture. Natawa nga ako dun sa post ng Department of Agriculture. Nagtatanim si Secretary William Dar. Alam mo, Ka-Silver, hindi, para bang, sorry to say talaga, Secretary, parang kaplastikan na lang, pinapakita mo na nagtatanim ka, it's a symbol, sabihin na natin, sige, symbol na lang siya. Pero, for God's sake naman, kahit na kaming mga consumer, hindi man kami magsasaka, syempre nararamdaman namin ang mahal-mahal. Ako mismo, tinext kita, Secretary, wala kang sagot sa akin di ba? Wala kang sagot sa akin, tinatanong kita, pero alam mo yon, puro PR. Hindi ko maintindihan talaga, Ka-Silver Hindi mo kayang bayaran ng PR at ng mga photo opportunity mo, yung mga palabas mong yan, kung ang nararamdaman ng mga tao ay mahal na bilihin, nakikita nila, at wala kaming mabili. Kung may mabili kami, sira ang mga gulay, pangit. Yung mga magsasaka mo, ito, nahihirapan katulad ni Ka-Silver. Ano ba? Secretary, tagal na natin magkakilala. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa Department of Agriculture. Kasi ang thinking ko, kung kayo ang nakaupo dyan, dahil sabi nyo nga, pinagmamalaki nyo sa India, napalago nyo yung mga pagsasaka doon, bakit dito sa sarili mong bayan hindi mo magawa? Anong problema? Yun ang malaki kong tanong sa'yo. Kasi sa karanasan mo, sa expertise mo, sa pagiging professional mo, hindi ko talaga sukat akalain na ganitong mangyayari. Publicity lang ba ito lahat?
Yun ang malaking tanong ko, Ka-Silver eh. Kaya kung minarapat ko na kayo ay talagang hinga ng kumustahin ang ating mga magsasaka. Kasi sabi ko mukhang may problema tayo. Tapos bukod pa sa inyo, Ka-Silver, pati yung mga Broilers Association nagre-reklamo. Marami pang iba na nagre-reklamo, Ka-Silver. Pero wala akong narinig. Puro alam mo yon, parang sabi nga ni Kabuche, rhetoric, magagandang salita pero walang epekto. Walang epekto sa sikmura ng taong bayan. Yun ang problema natin ngayon, Secretary William Dar. Sagutin nyo, harapin nyo ang mga katulad na leader ni Ka-Silver Bonto na mismong matagal lang nandyan at tunay na magsasaka, hindi nyo pwedeng i-deny kasi yung isang senador, sinabi niya hindi raw tunay na magsasaka yung sa PIPAG chairman eh. Sinabi yun ni, I have that record of that. Ako mismo nagtanong kay Senator Cynthia Villar. Hindi raw magsasaka si PIPAB. Hindi ba magsasaka si PIPAB? Chair? Ka-Silver. Si Lula. Oo, si Paraluman. Si Lula. Sabi ni Lola Cynthia, hindi raw. Sa kanya, si Lula. Oo, hindi raw magsasaka si Edwin Paraluman na siyang chairman ng farmers representative, Ka-Silver. PIPAB. Oh, ng PIFAB. 'Di ba? Anyway, Ka-Silver, umiinit ang ating umiinit din ang aking ulo. Nalaalala ko yung mga masama pag umiinit ang ulo ko eh. Kati, ang gusto kasi nila, ang magsasaka, kailangan gula-gulanit ang damit mo. At saka, ibig sabihin, marumi ka. Kasi magsasaka ka lang eh. Sabi ko nga, kung nagbibihis man kami ng mga leader magsasaka, pinakikita lang namin kami leader. Kasi kung ang mga gula-gulanit ang damit namin, lalo nang hindi kami re-respeto. Pero mabalik kita, Kati, doon sa tree planting. Na napapicture pa si Secretary Dar. Sa programa ko sa boses na magsasaka sa Bicol Region, naka Facebook Live naman kami. Ang ini-encourage namin ang mga tao na magtanim ng fruit-bearing trees. Fruit-bearing trees Kasi yung mga punong kahoy na tinatanim na yan, pagkatapos ng tanim, naggastos ang gobyerno, lahat na pa-picture-picture. Ang nabubuhay siguro sa 1 milyon, baka nabuhay lang niya, wala pang kasi inaalagaan. Pero kung fruit-bearing trees ang itatanim mo, sigurado ang alagaan mo, dahil alam mo kikita ka. Yes. Ng panahon. Ngayon, sinabi ko nga doon sa programa ko na yung mga purpose, para magkaroon sila ng pakinabang sa gobyerno, pagtanimin mo rin itong mga purpose na ito ng ng punong mga fruit-bearing trees at i-provide ngayon ng mga Department of Agriculture kung hindi man mga congressman magkuha sila ng mga fruit-bearing trees, magbumili sila para ibigay nila dito sa mga purpose beneficiary. Kasi nung nag-broadcast nga ako, mayroon nagalit sa akin mga purpose bakit daw hindi naman daw sapat yung binibigay sa kanila ng gobyerno. Mas mabuti nga kako pa yung binibigay kayo kahit hindi sapat. Kami mga magsasaka, hindi kami binibigyan. So, ibig sabihin, yun ang kuha ko na, huwag naman yung mga punong kahoy na walang kwan. Pagkatapos itanim mo, milyon-milyon nagagastos ng gobyerno. Wala naman nabubuhay dyan. Walang silbi kasi hindi inaalagaan. Sana ang kuha nila, pagtanim sila ng mga punong kahoy, meron silang babayaran na mag-aalaga para talagang tuloy-tuloy ang pagkapanama punong kahoy. At saka kung hindi man babayaran na mag-aalaga, Ka-Silver, at least may organisasyon ng mga magsasaka o pamilya ng mga magsasaka na pwedeng mag-asikaso, mag-alaga, at yun ang magsisilbing income nila. You can form actually in a form of cooperative. Di ba, Ka-Silver? At yun ngayon, kung ang gobyerno mismo ang bibili ng mga produktong yon at dadalhin dito sa kalunsuran, para yaan, mismo ang gobyerno, parang just like Kadiwa.
mismong gobyerno ang kumuha ng mga sa mga farmers at mismong ang gobyerno rin ang siyang magbebenta ng murang halaga para hindi nagsasamantala o nakakapagsamantala ang mga traders. Kasi yun ang nagiging problema natin parang imbis na tignan mo ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino at mga magsasakang katulad ni Casal Silver Bonto, katulad nila Edwin Paraluman at maraming iba pa, sila Kuya Ray Cabanao, bakit hindi yun ang asikasuhin at pakinggan ng ating pamahalaan at yun ang talagang bigyan ng pagkakataon? Ang dami-daming mga leaders, Silver, hindi lang naman din kayo. Pero alam naman nila na kayo ang siyang nag-generate ng pagkain. Dahil lalo na kayo, bigas, bakit mas gugustuhin pa nila na mag-import tayo ng mga produktong yan na kung patitibayin kayo o talagang paghuhusayin, bibigyan kayo ng lahat ng suporta, ang sariling bansa mo. Ngayong lockdown Silver, malaking problema natin, paano importation? Hindi ba? Paano ngayon ang pagkain natin? Meron ba tayong buffer? Meron ba tayong kumusta ang stock ng pagkain natin? Kumusta ang mga ani ng mga magsasaka natin? Lahat ba yan tinignan? Lahat ba yan tinatanong sa kanila? Sorry, Silver, pero talagang ako'y nag-aalala. Baka dumating ang panahon na ang mga kalunsuran ay walang pagkain na mabili kung meron man napakamahal. Silver. Totoo yan. Alam mo, ang gobyerno ngayon, nakapokus yung kanilang lahat ng programa o kaisipan nila para dito sa mga negosyante. Ang importation na yan, sa totoo lang, kung talagang sinuporta nila ng Secretary Piñol, dahil 92% na natin ng 92% ng ating bansa ang food sufficiency level. Ang kaso, pumasok itong tarification bill. So, kumbaga sa sandali lang, tataas na kayo Hindi na wala ng importation yan. Ang importation, malaking pera yan. Napakalaking pera yan. So, ibig sabihin, lalo na ngayon, lahat kayo pwede na mag-import basta may pera kayo. Wala na kayo lisensya. Basta import na lang kayo ng import. I-plant nyo ang merkado sa ating bansa para ang magsasaka mamatay. Gusto nilang patayin ang magsasaka. Parang mag-i-import na lang sila. Mura daw ang importation kaysa mag-produce tayo. Pero ang hindi nila alam, pag itong mga bansang ito, hindi na kaya ngayon, hindi na nagbibigay sila ng... Hindi sila nagbibigay. O anong gagawin mo? Sabi ko nga si Lola Cynthia, pag wala nang makain ng mga tao, itong mga economic manager ni Presidente. Itong mga economic manager ni Presidente na puro matatalino. Paano ngayon kung wala nang makain ng mga Pilipino? Sila ang kakainin tao. So, alam mo ang pan dito, sa aming magsasaka, naging sarap dito, itong mga economic managers dito. Na talagang ang kaisipan na mga ito mga oligarchy na talagang ang kaisipan nila puro lang sa mga mga oligarchy ito lahat na po. Tama ka Silver, puro mga oligarko sila at ako dasal ko na lang Silver. Sana bigyan ng malinaw na pag-iisip ang ating Pangulo at makita niya, isang araw magising siya at makita niya na yung mga katulad ninyo mga magsasaka ay tignan naman niya at kampihan naman niya. Kampihan niya ang taong bayan dahil sa dulo ng lahat ng ito, Silver, pagbaba niya ng posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas, Silver, lilingunin siya ng tao kung ang kakampihan niya ay ang taong bayan. Itong darating na July 27, 2020 na State of the Nation address niya sa buong bayan, ito ay inaabangan ng lahat ng Pilipino. Inaabangan nito lahat Silver dahil dito ngayon ang sukatan kung ano ang mangyayari sa bansa natin at ano rin ang mangyayari sa kanya bilang nakaupo ngayon na Pangulo. Will be a hero? Yun ang malaking tanong natin. Sabi nga ni General Luna, bayan o oligarko? Pumili ka.
Mr. President. Hindi naman po ako galit sa inyo. Mahal ko po kayo. Ka-Silver. Anyway, napakasarap ng ating kwentuhan, Ka-Silver. Gusto ko lang bigyan sa inyo ang pagkakataon. Bigay kayo ng pagkakataon na magbigay ng inyong pangungusap. Habilin o ilabas nyo na yung galit nyo kung meron. Sa atin pong kay Secretary William Dar, sa Department of Agriculture, sa ating pong pamahalaan, lalo na kay Pangulong Duterte, kung may panawagan po kayo, at sa taong bayan kasama na ang inyong mga magkapwa magsasaka, Ka-Silver. Go ahead po. Unang-una sa ating Pangulong Duterte, sana po sa zona ninyo, mabanggit mo lang sana yung ano ba yung gagawin sa aming mga magsasaka. Dahil ilang zona na narinig ko sa iyo, ang magsasaka pa laging puwera. At sana po, Pangulong Duterte, medyo bigyan mo rin ng sabihin ng malaking ibig sabihin, suporta ang mga Pilipino, ang buong Pilipino. Kasi wag naman po sa puro Chinese. Kasi halos ang pinapaboran na lang natin ay puro Chinese. Hello. Ka-Silver, nawala ka. Hello? Ka-Silver? Mukhang nawala ka sa linya. Ka-Silver? Okay, medyo nagkakaroon lang po tayo ng problema. Inaabangan lang po natin kasi nag-freeze po si Ka-Silver sa kabilang linya. At tignan po natin kung maibabalik po natin siya. Abangan lang po natin. Okay lang po. Okay, sa ating pagbabalik po ay kausap nga po natin at nakakapanayan po natin ngayon ang National President ng National Confederation of Irrigators Association. Walang iba kundi si Ka-Silver Bonto. Ka-Silver, para sa inyong huling mensahe po para sa ating opisyal o kalihim ng Department of Agriculture na walang iba kundi si Dr. William Dar, Ka-Silver, bigyan ko po kayo ng pagkakataon tapos mamaya po yung iba na mensahe po. Go ahead po para kay Dr. William. Sa ating Secretary William Dar, sana po pakiayos naman yung inyong mga programa. Huwag lang po kayo nakatutok doon sa 1 hectare and below. Kami po ay nasasaktan din. Kung yung binibigay nyo sa SAP, lahat po kami na inabuti ng pandemic na to. Bakit ang binibigyan lang yun yung 1 hectare and below? Bakit hindi po, sana po, pare-pareha sa mga kami dinala po ng pandemic na to, sana lahat kami bibigyan nyo. At saka, lagyan naman po ninyo talaga ng direksyon inyong mga programa. Kasi hindi, katulad ng kami mga Irrigators Association, kami po dito ang masyadong para bang binabaliwala ng inyong ng Department of Agriculture. Pati sa mga regional marami ako napagtatanungan ng mga regional office nyo ng Department of Agriculture. Halos pare-parehas din po ang nararamdaman namin na talagang ang Irrigators Association para bang binabaliwala ninyo. Kung kami po ay magkakaisa, 65% po ng total production ay nagagaling po sa hanay namin. Kung medyo bantikin po ang mga ulo namin at hindi kami magsuporta sa inyo, ano kaya mangyari? Asahan po ninyo yung mga 1 hectare below na halos hindi naman po lahat yan na Irrigators Association. So panawagan ko po at sana po ang inyong bigyan nyo ng bigyan nyo ng order din yung mga regional director na magtrabaho naman at saka ilagay naman nilang iparehas nila ang mga magsasaka. Hindi lang po yung mga gusto nilang bigyan. Sa NIA naman po at saka sa National Food Authority, medyo bigyan din po ninyo ng pansin ang magsasang Irrigator Association. Lalong-lalo na po dito sa panawagan ko sa ating Administrator General Bisaya, kilalanin po ninyo ang mga Irrigators Association. Kasi lahat ng naging administrator diyan pagdating ng anniversary, lahat po kami pinatatawag.
at kinikilala po ang aming samahan, ang National Confederation of Irrigation Station. Katulad po din ng National Food Authority, bigyan din niyo kami ng pansin. At alam naman niyo kung sino ang dideliver sa inyo ng malaking volume ng palay, kundi yung grupo rin namin ng Irrigation Station. Sa ating Presidente, tamang-tama ngayon ay malapit na ang kanyang State of the Nation address, Castlever. Sa ating mahal na Pangulong na Duterte, bigyan po ninyo ng pansin ang mga magsasaka, lalo-lalo na pang-Irrigator Association, na ibig sabihin halos sa inyong mga State of the Nation address, medyo parang nawawala ang magsasaka. Samantalang ito po ay yung backbone ng ekonomiya at kung wala pong magsasaka, ang inyong administrasyon po ay medyo magkakaroon ng problema. At po nating, huwag na po tayong umasa sa puro importation. Tutukan po nyo magkaroon ng food sufficiency level ang ating bansa para po hindi na tayo umasa sa importation. Sa ating pong lahat ng mga economic managers, huwag naman po na puro negosyante lang ang inyong kinakampihan. Kami pong mahihirap, lalo-lalo po kami magsasaka. Tulungan naman po ninyo kami. Very well said, Castlever. At Castlever, mukhang every week ay gagawin natin ito. Mga updates para sa ating mga magsasaka, lahat po ng hinaing at mga bagong batas na makakaapekto sa inyo, mukhang kailangan natin muling tutukan. Alam ko po ay muli niyo yung bubuhayin o actually sa probinsya naman ay nagpapatuloy ang inyong palatuntunang Boses nin Parauma, Castlever. Bigyan ko kayo ng pagkakataon para anyayahan ang ating mga tagapanood ng inyong palatuntunan. Pakisabi po kung anong araw at saan po matatagpuan, Castlever, ang inyong palatuntunan sa radyo. Ang Boses na Magsasaka po ay mula sa Sabado at Linggo, 11 to 1 o'clock in the afternoon. At ito po ay nasa istasyon ng sa Iglesia. Iglesia de Cristo. Eagle Broadcasting. Oo. Yes, oo. Ngayon, gusto ko manawagan sa mga magsasaka na ikaw po ninyo makinig kayo dito at alam po naman ninyo na pagka iniuna ko po ang mga problema nyo. Kung meron pa kayo mga problema at mga reklamo, ipaabot nyo po sa programa Boses na Magsasaka. At ito po, yaron mismo tutulungan kayo nito. At suportahan po ninyo itong programang ito. Ito po ay programa natin na magsasaka. Hindi lang po ako may programa ito. Tayo po lahat ang magsasaka sa buong Pilipinas. Ito po ay may Facebook Live na Boses na Magsasaka. Pero makikita po nyo ito sa Facebook para pwede naman i-replay namin ito kung kailangan para makita po nyo kung hindi po kayo nakaabot doon sa Sabado-Linggo, 11 to 1 o'clock. Salamat po. Okay, maraming salamat sa pagkakataon, Castlever. Isa pong karangalan na kayo ay nakasama ko sa palatuntunan ng tuklasin natin. Maraming salamat. Salamat, Cathy. Okay, sa lahat ng mga kasulukuyang nakikinig at nanonood po dito sa ating palatuntunang tuklasin natin, maganda at mabiyayang araw sa lahat. At maligayang pakikinig sa ating mga suki na sumusubaybay sa ating palatuntunan kay Levy Mercado at kay Edna Ranigo Takadena ng Quezon City Treasurer's Office. Siyempre, hindi ko pwede kalimutan si Nanay Rosalina Mercado, ang ina po, ang butihing ina ni Levy Mercado. At hindi ko rin pwedeng kalimutan si Johnny Abante at Gloria Juliano ng General Services Division ng Department of Agrarian Reform. Gayon din ang ating kaibigan mula sa Quezon City Council kay Jane Adriano
ang ating kumaring yan, at si Jenaline Maganis dyan sa Canada. Of course, kay Ma'am Chat Garrido Ocampo at sa kanyang asawa rin na si Attorney Albert Ocampo at kay Tita Zuzi Ocampo ng Los Baños, Laguna. Kay Tita Joey Prudencio ng Project 3 Quezon City, kay Nelia Gutierrez ng Bicol, kay gayon din sa ating mga kaibigan mula sa Barangay Payatas, yung ating pong mga staff dyan, mga BPSO, hello po, ingat po lagi. Yung ating mga lupon tagapamayapa, lalo na kay Delia Lichauco. And sa ating barangay captain na si Manny Guarin, magandang gabi po sa inyo. At kay Efren at Prima Irabon, kay Jose Poker Pangilinan, Jose Poker Pangilinan, kay Baby Roque at Larry Bernardino ng Novaliches, Quezon City, yung grupo ng Small Power Utilities Grupo SPAG. Sila po ay diyan, nasa ilalim po naman yan ng pamumuno o pangangasiwa ng National Power Corporation. Sila po ay mga Small Power Utilities Group mula Itbayat, Batanes hanggang Sitangkay, Tawi-Tawi. Yung din pong ang ating suki rin na tagapakinig, si Ma'am Cora Baluyot ng Batan Nuclear Power Plant. And yung ating mga taga-Federation of International Cable Television and Telecommunication Association of the Philippines o mas kilala bilang FECTA, kay Ma'am Neng Juliano Tamano, hello po sa inyo. Sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, lalo na po kay Sir Henry Limbon Leong, at siyempre sa grupo rin naman ng National Confederation of Irrigators Association na kung saan ang kanilang leader ay ating nakapanayam po kanina. Magandang gabi sa inyo. Sa lahat po ng provincial and regional leaders po ng NCIA, at saka hindi ko rin pwede kalimutan si Manang Flores Stanislao ng Hulu Pilila Rizal. Siyempre, sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan, kahit saan po tayo naroroon, maparadyo o online, nandyan po kayo lagi. Marami po talagang salamat. Sa lahat din ng mga nakaagapay natin ngayong araw, sa ating nakapanayam, yan, yung ating mga nakapanayam, si Sir Jesse Tanchanco ng Rotary Club, International District 3780, at siya po ay kabilang din sa Rotary Club Loyola Heights. At siyempre sa ating National President ng National Confederation of Irrigators Association, si Casilver Bonto, na siyang nagbahagi ng kanilang kaalaman, karanasan, at gayon din sa lahat ng mga lumahok sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala po ng inyong mga text messages, gayon din po sa pamamagitan po ng mensaheng iniiwan nyo sa ating pong FB accounts, FB page, yan po, kahit po sa ating YouTube account. Sa mga tumutulong, syempre lagi po sa mga tumutulong upang patuloy po na mapakinggan ang palatuntunan ng tuklasin natin sa radyo online. Sa lahat po ng mga nagpapadala rin ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng Sulatronico, thank you po talaga. Sa lahat po ng naniniwala at umaagapay sa inyong lingkod, kulang po ang pasasalamat. Tanging maibibigay ko ay ihatid ang katotohanan at kaalaman sa palatuntunan, sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Napakabilis ng oras, ilang minuto na lang ay magpipinid na tayo ng palatuntunan. Katulad ng layunin ng palatuntunan ito, tuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa saligang batas ng Pilipinas ng Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak ng kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na namang magpipinid ang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Kami ay pansamantalang magpapaalam hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Samahang muli si Cathy Cruz. Tuklasin Natin hanggang sa muli.